isa, ihanda po natin ang ating mga sarili at buksan po natin ang ating mga dalang Biblia para sa ating maikling exhortation bilang preparation po sa ating pagsamba. Sa Mark chapter 10, verses 46 to 52. Mark chapter 10, verses 46 to 52. Basahin po natin. At dumating sila sa Jericho habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao. Isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag at sinabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag kanya. Pagkahagis ng kanyang balabal, nagmadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, Guro, ibig kong muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Isang tagpo kung saan gumawa ng milagro ang ating Panginoong Yesus. At ito po ay merong importanteng sinasabi sa atin spiritually, especially sa katangian ng Panginoon na siya ay merciful at sa ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Yesus papaalis na sa Jericho kasama ang kanyang mga disipulo at maraming mga alagad. Biglang merong tumawag sa kanya. Yun ay si Bartimeo na isang bulag. Makikita natin una ang malakas na pananampalataya ni Bartimeo. Sinasabi sa atin ang kanyang kapansanan, siya po ay hindi nakakakita. Pero nung marinig niya na dumadaan ang Panginoong Yesus, siya ay nagmakaawa, sumigaw at sinabi, anak ni David, maawa ka sa akin. Alam niyo po ba, ang ibig sabihin ng anak ni David, naniniwala at nananampalataya si Bartimeo na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas sa Old Testament na manggagaling sa lahi ni David. At kung i-analyze po natin, siya po ay isang bulag. Ang ibig sabihin, hindi niya nakita ang mga milagro na ginawa ng ating Panginoong Yesus, na kamukha ng mga eskriba at pariseo. Hindi niya nakita kung paano pakainin ng Panginoong Yesus ang libo-libong mga tao. Hindi niya nakita kung paano buhayin ng Panginoong Yesus ang isang taong patay. Hindi niya nakita na gumawa ng iba't ibang milagro ang Panginoong Yesus. Pero sa kabila ng kanyang pagiging bulag, narinig lamang ni Bartimeo kung ano ang ginawa ng Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, siya ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, malakas po ang kanyang pananampalataya. Alam niyo po ba, ito ang kailangan natin, tayo na mananampalataya kay Jesus. Maraming
mga nakikita ng ating mga mata ay hindi tugma sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Ano ang pakikinggan at paniniwalaan natin? Kung ano ang nakikita natin o kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa panahon ngayon na pahirap ng pahirap ang buhay, napakadaling magduda sa pag-ibig at concern ng Panginoon sa atin. Pero ano ang paniniwalaan natin? Na ang Panginoon ba ay magkukulang dahil sa nakikita natin sa balita? O ang sinasabi ng Panginoon na kahit kailan hindi niya tayo pababayaan, basta iunan natin ang kanyang kingdom, lahat ng basic nating pangangailangan ay kanyang ibibigay. At kung naibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Yesus, para sa ating kaligtasan, ano pang mabubuting bagay na pwedeng ipagkait ng Panginoon sa atin? Kung tayo po, kung malakas ang ating pananampalataya, na pinaniniwalaan natin kung ano ang naririnig natin sa salita ng Panginoon at hindi kung ano ang nakikita natin, alam niyo po ba, magiging comfortable ang life natin. Magiging masaya at kaya natin mag-rejoice kahit sa may hirap na panahon ng ating mga buhay. Pangalawang makikita po natin dito ang determination ni Bartimeo na maranasan ang mercy ng Panginoon. Nung narinig ni Bartimeo na paparating at dadaan ang Panginoong Yesus, alam niyo po ba, tinawag niya at sinigaw niya ang pangalan ng Panginoong Yesus. Pero pinigilan siya kasi nakakaabala siya. Pinigilan siya, sinabi sa kanya, tumahimik ka. Alam niyo po ba, hindi tumigil, hindi nagpaawat si Bartimeo. Mas lalo siyang nagsigaw, anak ni David, maawa ka sa akin. Makikita natin ang determination. Alam niyo po ba, hindi naunawaan ng mga disipulo o ng mga tao na pumipigil sa kanya ang burden, ang bigat na nararamdaman ni Bartimeo. Hindi siya nakakakita at mabigat ang kanyang pinagdadaanan. At alam niyo po ba, ito ang nagtulak sa kanya na magpursige, ipilit na lumapit sa Panginoong Yesus kahit na pinagbabawalan siya. At ito ang kailangan natin, mga kapatid, ang maramdaman natin ang burden ng ating mga kasalanan. Maramdaman natin ang bigat ng ating ignorance sa salita ng Panginoon. Maramdaman natin ang shame na alam natin ang pag-ibig ng Panginoon pero hindi natin nararamdaman at isinasabuhay. Kung naunawaan natin ang pag-ibig, ang grace, ang mercy ng Panginoon, at makita natin ang ating mga sarili na sa panahon ng paghihirap at uncertainty, ay nagdududa, natatakot, at nagko-complain tayo, dapat maramdaman natin ang offense na ibinibigay natin sa pag-ibig ng Panginoon. At ito ang magtutulak sa atin, magbibigay ng determination sa atin na lumapit sa Panginoon sa kanyang salita at panalangin. Na hindi tayo bibitaw sa panalangin hanggang hindi iparanas ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Hanggang hindi natin maranasan ang assurance na ang lahat ay magiging maayos at hindi magkukulang ang Panginoon. Hanggang mas ma-overcome natin ano man ang pagdududa, takot na ating nararamdaman. Ang problema, hindi natin nararamdaman ang burden ng ating mga kasalanan. At ito ang ginagawa ng Holy Spirit. Ang kinokonvict tayo sa ating mga kasalanan. At kung naunawaan natin kung paano kumilos ang Holy Spirit, kapag kinokonvict tayo sa ating mga kasalanan, imbes na i-deny natin, i-entertain dapat natin. At ito ang magtutulak sa atin, sa ating Panginoong Yesus. At magbibigay ng determination. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon.
hanggang hindi natin maranasan ang assurance na kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At ang isang malinaw na makikita natin na isang lesson sa atin, kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, napakadaling malagpasan o makalimutan ang katangian ng Panginoon. Makikita natin sa ating Panginoong Hesus ang kanyang mercy. Alam niyo po ba, alam naman ng Panginoong Hesus na kailangan ng tulong ni Bartimeo. Nung unang tumawag si Bartimeo, para bang hindi siya pinakinggan. Pinabayaan lang niya. Pero makikita natin ang mercy ng Panginoon. Gusto lang niyang makita sa atin ang pagpupursige. Pagpupursige. Na willing ang Panginoon na ibigay kung ano ang inihiling natin, basta magpursige lang tayo. Sa pagpupursige natin, determination natin sa paglapit sa Panginoon, ipinapakita natin na siya lamang ang kailangan natin. Na tunay natin siyang mahal at hindi lang natin siya ginagamit para sa ating personal na interest. Merciful ang Panginoon. Gusto niya na bigyan ng solusyon ang ating pangangailangan. Basta magpursige lang tayo sa paglapit sa Kanya. Panghuli na makikita natin, nung naranasan ni Bartimeo ang pagpapagaling ng Panginoong Hesus, siya ay muling nakakita. Ang naging bunga nito, sinasabi sa atin, sumunod si Bartimeo sa ating Panginoong Hesus. Hindi siya bumalik sa dating niyang buhay. Sumunod siya. Na sinasabi sa atin, ito ang isang malinaw na patunay na ang isang tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, magdudulot ng pagbabago. Magdudulot ng pagsunod, obedience sa kanyang buhay. Hindi para maligtas, kundi ito ang expression ng kanyang pagsamba, pasasalamat sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa kanya. At ito ang gusto nating gawin ngayong umaga, na pasalamatan ang Panginoon sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin, na nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Gusto nating i-express ang ating pagsamba. Hindi tayo nandirito para magpa-check lang ng attendance at i-bless tayo ng Panginoon. Hindi po ganon ang layunin natin. Tayo ay nandito dahil naranasan natin ang pag-ibig, pagliligtas, ang mercy, ang grace ng Panginoon. Kaya ang ating mga puso ay napupuno ng pagpapasalamat. Gusto natin mag-worship. At alam niyo po ba, ang tunay na pagsamba magbubunga ng pagbabago sa ating mga buhay, magbubunga ng pagsunod sa kanyang kalooban. At ito ang gusto nating idalangin sa Panginoon ngayong umaga. Ang tulungan tayo na makita ang kanyang mercy at udyukan ang ating mga puso na mag-worship. At kapag tayo ay sumasamba, kasabay po nito, binabago ng Panginoon ang ating mga buhay. Tayo po ay manalangin, nagpapasalamat at nagpupuri kami, Panginoon, aming Ama na nasa langit. Tunay nga po, Panginoon, ignorante kami pagdating sa mga bagay na espiritual. Tunay nga po, Panginoon, na napakahina ng aming pananampalataya. Pero salamat, ang iyong pagtanggap sa amin ay hindi nakadepende sa aming pananampalataya, kundi nakadepende sa kung ano ang ginawa ng aming Panginoong Hesus bilang aming kahalili. Na ibinigay niya ang kanyang buhay willingly sa krus bilang aming substitute upang kaming mga makasalanan na ang deserve namin ay impyerno, Panginoon, ay maranasan namin ang buhay na walang hanggan. At ito ang kinarga ng Panginoong Hesus sa krus, ang impyerno. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan namin ito. May isa buhay at maranasan, Panginoon,
sa maraming kulang at hinahanap namin sa buhay, Panginoon, hindi namin naunawa na Ikaw ang hinahanap namin. Ikaw ang dinidesire ng aming mga puso. At maging gracious ka, Panginoon, maging gracious ka na iparanas mo po sa amin ang iyong pag-ibig. Baguhin mo kami at i-glorify mo ang iyong pangalan sa iglesyang ito. Sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, sa aming Sunday school, sa aming fellowship, sa aming pagkakaloob, tulungan mo po kami na gawin namin lahat ang mga ito na mayroong tamang motibo na nakatingin sa krus ng aming Panginoon sa iyong pag-ibig. At udyokan mo kami na mag-worship, pasalamat, Panginoon. Dahil ito lamang ang pagsamba na nagbibigay ng tunay na glory sa iyong pangalan. At anuman ang nagbibigay ng luwalhati sa iyo, Panginoon, ito rin ang magbibigay ng pakinabang, edification sa aming kaluluwa. I-glorify mo po ang iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.